Hello! Kumusta po kayo? Welcome to my vlog. At tinan ito naman tayo. Ito po yung vlog na ito ay tungkol sa pangyayari within 2 months. Merong mga bagay na unexpected. Medyo mag-worry ka. Magtatanong ka, bakit nangyari ito? So, iyon. So, naranasan nyo na po ba na sa buhay nyo na yung pinaka-importanting bagay na meron kayo, medyo nasira, nawala, hindi nag-workout, ganon. So, sunod-sunod yun. So, ako naranasan ko po yun recently lang. Una-una po, importante at nagastusan ako, ay yun pong aking K1 sound card. Kailangan ko pong bumili noon para naman mag-improve yung aking vlog. I'm planning to have a live streaming, so bumili ako noon and online. Binili ko siya sa eBay. So, as guest. So, hindi ako nag-login. July ko in-orders, tapos dumating ng August 29. And then, hindi ko na-test kaagad dahil umuwi ko ng Pilipinas. Pero nung bumalik ako, na-test namin. At kasama ko si Miss Ayen ang na-test. Thank you, Miss Ayen. At ang ganda nung sound talaga. So, very functioning siya. Working talaga siya. Naka-ready na siya for my live streaming ng Saturday. Mating ng Saturday, ayun, hindi na siya gumagana. Hindi ko alam kung ano nangyari. So, nag-try ako na charge ko. So, I charge it 17 hours na charging. Pero try ko ulit, walang nangyari. So, nag-dispute ako sa aking bangko para maisoli ang aking pera. Natawagan ko rin yung eBay. Sabi niya, i-dispute ko. Pero, hindi nangyari dahil kulang sa ebidensya. Pinabayaan ko na lang. Nag-try pa rin na para baka okay lang hanggang sa nag-expire. So, hindi ko na nasoli. So, that's $87. Ay, naku, nawala ng $87. Pero, yun, ang pangalawa, after 2 weeks naman, yung aking computer, the morning na chinek ko ang aking Apple computer, ayun, hindi gumagana. Wow, sabi ko, pangalawa na to So, yung computer na yon is 2 years lang. Katatapos lang ng warranty. Kaya hindi ko siya na-replace. Akala ko may replace siya. Akala ko papalitan nila. Pero kakatapos lang ng warranty. So, wala na. Kamahal-mahal. Ano ba yan? Kaya yun ang nangyari. The cost of that Apple is mataas. Mahal siya. Pinag-ipunan ko yon. Pero sige lang. Ganun lang talaga ang buhay. So, ang isa din kinalulungkot ko doon, yung aking mga files doon. Yung videos, yung vlogs ko, yung photos. So, hindi ko na ilipat kaagad sa external USB. So, ang lesson sa akin, dapat nilipat ko kaagad. Sabi naman ng Apple, you need to go to the repairs. Nirecommend kami doon sa isang office sa Brisbane City. Chinek kung makukuha ang files, okay naman makuha. Pero ang gastos nun, bumili pa kami ng external USB. So, nagastusan na naman ng $70. And then, ang sinabi niya, akala namin marirepair pa yung computer. Sabi niya, it's unrepairable. Well, so, ganun na nga. Wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay. Another wasted money. So, okay na yon. Naka-move on ako. And then, one Sunday, this is in 2 months. Sunday, gagaling ko lang sa church. So, I decided not to go inside dun sa parking namin. Hindi ako pumasok. Nag-park lang ako sa visitors parking para madali lang makalabas kasi aalis ka agad ako. Nung pinapark ko na siya, nagre-reverse parking ako. Ayun namang kotse kasi is may alarm. Kung may matatamaan, mag-a-alarm siya. Papark ako, hindi pa naman nag-a-alarm yung sasakyan. So, okay pa. Sige pa rin ang atras ko. Hanggang sa marinig ko yung sound na ay, no, sabi ko, ano yun? So, nabasag yung salamin sa likod. Kasi pala ang alarm, bandang baba lang yun. Ang natamaan, yung salamin sa taas. Ayun, nabasag siya. So, ito yung nakatama sa kanya, air conditioner. Na $650. So, wala tayong magagawa. Isang bagay doon is, wala tayong maglupasay ka man. Hindi mo na maibabalik yung salamin na nasira. So, ang nangyari, pinaayos na lang namin. So, sa akin naman, ang lesson sa akin nito is, may talagang ganun nangyayari. So, hindi natin kontrolado ang buhay. So, may mga bagay na kailangan nating tanggapin na lang. So siguro, kasi dahil sa kabisihan sa buhay, hindi na naasikaso. Pero ayoko na rin mag-stress dahil I know, sabi nga sa Bible, it is good to give thanks unto the Lord. In everything, give thanks, for this is the will of God. Hindi naman kalooban ng Panginoon yung masira kayo. Hindi. Ibig sabihin noon, sa mga bagay na yun, meron tayong matututunan at meron tayong makikita na kahit nangyari yun, is hindi ako yung blaming others or biniblame ko ang sarili ko. So, I just let it go. So, ang isa pang dapat kong ipagpasalamat, walang nangyaring masama sa amin at hindi kami na aksidente. So, yun mga bagay na yun is thankful na ako doon. And kasi ang pera naman po is mahanap yan. I'm not bragging about it. Ibig sabihin, ang pera
dumadating yan. Pero ang buhay hindi napapalitan. Di ba? So, I'm thankful to God dahil yun lang yung nangyari. And maraming mga bagay akong natutunan sa nangyaring ito at ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil andun yung pangako niya na I will never leave you nor forsake you. Kung kayo ay nakaranas din ng ganito, hindi ko pwedeng sabihin na malas sa buhay kasi meron talagang ganun is. And another thing is, ang kailangan lang natin ipagpasalamat is buhay pa tayo. Nakakapagtrabaho pa tayo, maganda ang kalusugan natin, so makukuha natin yon. And ganun lang talaga. And we learned a lot of things sa pangyayaring itong sa buhay. Kaya yun po. And na-share ko lang po ito sa inyo dahil lahat tayo nakakaranas ng ganito. We need to pray about it and we need to be thankful for what God is giving us every day at hindi tayo niya pinababayaan. Kahit may mga bagay na nangyari or may mga bagay na nawala sa atin, importanteng bagay na nawala sa atin, meron pa rin pong Diyos na nag-aalaga sa atin at mahal na mahal niya tayo. Hindi siya nawawala sa buhay natin. Kahit anong mangyari sa atin, andyan pa rin siya. So, thankful to God. So, i-share ko lang po ito. God can calm the wind and waves with one word, one thought, one wave of His hand. If He chooses not to calm the storm around me, He will calm the storms within me. He wants me to trust and to be at peace. He is in control. His eye is upon me. He will see me through. Ang ganda po. So, God bless you and all the best. Stay safe. Bye-bye.